po, maaari niyo po ba kami bigyang linaw doon sa nangyari talaga kay Congressman Erwin Tulfo, dahil 'di ba hindi siya tinanggap as hindi siya tinanggap as secretary dahil nga sa kanyang nationality. And then napasok siya sa lower house and now he's running for senator. Na questionable pa rin until now ano ba talaga ang nationality, despite him saying na siya naman daw ay bumalik sa pagiging Pilipino. Ano po ba talaga? Bakit hindi po siya na-disqualify kung ang commission on appointment mismo ay nagkagulo dito? Ayun. Tama po kayo dyan dahil nga po doon sa provision din ng ating Omnibus Election Code na ang pag-uusapan ay age, edad, citizenship, residency, tirahan, registration bilang botante at literacy, kakailanganin po na may isang registered voter ang mag-file ng petisyon, hindi po to disqualify to cancel candidacy. Kasalukuyan po, kahit nung nag-file ng candidacy mula October 1 to 8, wala po tayong nare-receive na kahit na anong petisyon to cancel o sabihin na natin disqualify yung pong naturang personalidad. And therefore, wala po kaming power to motu proprio disqualify or cancel candidacy ng isang kandidato. Kasi po, lalo pat ang pag-uusapan ay citizenship, yan po ay magre-require ng presentation of evidence, magre-require ng mga ibang documentary evidence. Yung po yung dahilan kung bakit kahit sa kaso nung nasa Banban, Tarlac, wala po kaming jurisdiction hanggat wala po nag-file. Pero may naipasa po ba siya? Sorry, Chairman, may naipasa po ba siya na ganitong documentary evidence enough for the COMELEC to approve his his being for representative doon sa kanyang current party list? Kasi nag-resign din po yun hanggang siya yung maging first seat, di po ba? Opo, doon po sa ating Omnibus Election Code, yung Section 74, basta po nakalagay lang doon kung ano nakalagay sa form, hindi kinakailangan mag-provide ng mismong certificate, ng mismong birth certificate nga po, ano nakalagay At hindi nga po mag-provide pa ng kahit na anong requirement patungkol sa issue ng citizenship. Unless may mag-file and then pag may nag-file, saka po doon nilalagay yung answer. Sa answer yung mismong mga dokumento. So yun po, talaga po hindi po kami pwede mag-require ng additional document. Meron na pong isang case na nangyaring na ganyan, yung pong Pimentel, Social Justice Society versus COMELEC at saka yung Pimentel versus the COMELEC. Ano pong issue doon? Natatandaan niyo po, nag-require ang COMELEC noon na mag-submit ng certification ng mga kandidato na hindi sila drug addict o hindi gumagamit ng droga. Giit ni King George Garcia ng COMELEC kapag ang usapin ay edad, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, yung marunong bumasa at sumulat, abay kailangan may botanting mag-file o maghain ng kasong cancellation of candidacy. Hindi daw ito pasok. Doon po sa provision ng Section 69 na motu proprio petition for cancellation of candidacy bilang nuisance candidate. Ang bihira, galing niya. Ito po ay may kaugnayan sa kasong inihain laban sa magkapatid na Tulfo. At yung mga iba pa nilang mga kaanak na bunsod naman ng probisyon sa saligang batas na kung tawagin ay political dynasty. Kaya tuloy, naungkat na naman yung citizenship nito pong si AET, Erwin Tulfo po yan. Mawalang galang lang sa iyo, King George Erwin Garcia ng COMELEC, Pero
patutunayan ko na maling-mali ang interpretasyon mo sa Omnibus Election Code. Ha? Maling-mali po. Malayo eh. Milya-milya po off target. Patutunayan ko na swak si Erwin Tulfo doon po sa Proviso Section 69 ng Omnibus Election Code. Motu proprio declarations of innoisance candidacy. Hey, good morning mga kapwa ko sa biranong mamayang Pilipino. Lalo tigit, ang aking mga kahana ay sa 99.9% mga eksapwerang Pilipino. Baka man soberano din po naman. Opo. At syempre, ako pa rin po inyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, PhD, Public Administration, honoris causa. So, ang usapin pong ito ay bona fide candidate o candidacy versus nuisance candidacy. No? Ang bona fide po, ibig sabihin ay in good faith. No? In good faith. Ito po ay, bona fide ay Latin na salita. No? Pwede mong bigkasin ng bona fide o kaya ay bona fide. Bahala ka na mag-isip at mamili kung ano po ang gusto ninyong bigkas. So, umpisahan po natin. Ang paliwanag na maling-mali ang basa ni King George Garcia doon po sa batas sa Omnibus Election Code of 1985. Unang-una, presenting to you King George, Section 64. 64 ng Omnibus Election Code. At ang sinasabi rito, okay, Section 64, Omnibus Election Code. Qualification for members of the Batasang Pambansa. Batasang Pambansa pa rin po ito kasi 1985 nga ito nilimbag eh. So panahon ni Apo Marcos. Kaya parliamentary reform ang gobyerno po natin noon, kaya Batasang Pambansa. Ano po? So sabi rito, ang qualification, no person, walang sino man tao, shall be elected member of the Batasang Pambansa as provincial, city, or district representative unless he is a natural born Filipino. Natural born, citizen. Siyempre of the Philippines. At sa araw po ng halalan, siya po ay nasa at least 25 anyos. Marunong bumasa at sumulat. Isang rehistradong botante doon po sa constituency kung saan gusto niyang i-representa sa Batasang Pambansa. At siya po dapat ay residente po sa kanyang lugar for a period of hindi kukulangin sa 6 na buwan, no ha? Bago siyempre sumapit ang araw ng halalan. So ito po, siyempre napalitan na po ito noong 1987 Constitution, no ha? At matatagpuan po ito sa Legislative Branch, Artikulo 6. At ito din po nakalagay, maliban na lang sa edad, kasi edad sa mga senador, itinaas sa 35. So dito po, ibig sabihin po, ito yung requisitos, requirements. Bago ka po pwedeng pumasok
bilang kandidato na senador. Wala na yung batasang pambansa eh. Ay hindi, nandiyan pa pala yung batasang pambansa, pero yung assemblyman, woman, ay yun ang wala na. No, ang meron na lang doon sa batasang pambansa ay yung mga kinatawan. At sa Senado naman, siyempre, mga senador. So, Section 69 na po tayo. From Section 64, Omnibus Election Code pa rin, papunta sa Section 69. Nuisance candidates. Ito po yung pamagat niya rito, no ha? The Commission may motu proprio or upon a verified petition. Motu proprio, ibig sabihin, kusang palo, no ha? Kusang palo. Or upon a verified petition, kung may magpipetition na verified, ibig sabihin notaryado, under oath, ano ha? Mula doon sa interesadong partido, sino mang mga registered voter o kaya mga political party, ano po, ha? O para tanggihan na bigyan ng daan. Ito po, at i-cancela. Ito pong certificate of candidacy. Kung it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute. Ito ngayon po ang palusot ni King George at ng mga kumulikotong, putting the election process in disrepute. Simula 2004 hanggang 2019, ang ginagamit nila, walang kwarta, no money, no candidacy. Hindi ka kilala, wala kang partido, wala kang kwarta, lalo na walang kandidatura. Pagdating po ng 2019, naglabas ng opinion ng Korte Suprema na grave abuse of discretion ang ginagawa ng CONELEC. Dahil kinabitan nila ng property requirement. So, ang estilo nilang bulok, pinalitan nila ng panibagong bulok. Not bona fide, no bona fide intention to run. Yan po ang ginamit nila noong 2022 election. Sinawatan na naman uli sila ng Korte Suprema. Ganun pa rin, grave abuse of discretion. Yan! Hindi lang yung mga karapatan ng kandidato nilalabag ninyo, bagkos pati yung karapatan ng electorate. Ibig sabihin, this sacred right to suffrage, niyurakan po ninyo, King George. And so, mockery by election. Ganito po yun eh. Kung hindi po ikaw pasok doon sa binanggit ko, sa Section 64 at sa Article 6, ano ba siya? Section 3, tama, Artikulo 6, Section 3, o kung hindi 3-4, ng 1987 Constitution, halimbawa, 35 anyos ang pinakawalang-wala bago ka maaring tumakbo sa halalan. Yung edad mo pa lang 14. Sabi nga ni PBB, pinabili ka lang ng suka, naging kandidato ka na. Ang bihira. Dalawang bagay yun, yung pinabili ng suka at yung mga isinusuka na, kandidato pa rin. Now, tumalon tayo ng konti, doon po sa Section 74 na binabanggit ni King George, narinig niyo, actually, ang Section 74, yun po ay palaman. Yung sustansyang palaman noong Certificate of Candidacy. At kabilang po doon, yung latest na picture within 6 months. At siyempre notaryado. At kung ano po yung nakasaad doon sa Section 64 ng mga requisitos, inulit lang doon sa Section 74. Kumbaga binigyan diin lang. Bakit kailangan may litrato pa? Sapagkat pag nakita, halimbawa, na COMELEC, tandali muna. Hindi naman mukha 35 anyos to, mukha pinabili ng suka ito Yon. So, motu proprio, pwede nilang i-declare nuisance yung kandidatong yan.
kulang sa edad. Oh. Ngayon, pag nakita nila, halimbawa, teka muna, nilagay ng kandidato rito na siya ay US citizen. Diba? Siyempre, motu proprio kagad. I-declara ng COMELEC na nuisance candidate. Siyempre, yung rehistradong botante, abay, bahala na sila mag-recess doon sa kanilang listahan ng mga botante. Doon malalaman nila kung registered yung botante o hindi. Yun namang residency requirements, aba, medyo may kahirapan kung tugisin yun o kaya mapag-alaman. No, ha? At meron pa isa eh. Kung siya ba ay able to read and write, no, ha? Hindi mo rin makikita doon sa certificate of candidacy. Oh, medyo may kahirapan, no, ha? Oh, kasi pwedeng pinapilapan niya sa marunong, bumasa at tumulat. Di ba? So, hindi niya mabubuko yun. No? Kara-kara-ka. Right? Pero lang ha, para lang meron tayong reference na pagbabasihan. So, ibig sabihin ng bona fide, candidates for senatorial position, no, ha? Ibig sabihin, doon sa pumasok sa requisitos. At yung mga requisitos, binanggit ko na kanina. Pero bigyan natin ng maganda rin ba? Ang ospital nag-advertise. Kailangan namin ang mga neurosurgeon. Nag-apply ang isang, palagay mo ng tricycle boy, o kaya isang barbero, diba? O kaya isang labandera. So, nilagay niya doon. Ako po, hindi naman neurosurgeon, ako isang labandera. So, at di man nun, nuisance na, itatrato na ng nuisance yan, di ba? Hindi na bibigyan ng daan niya ng ospital. Halimbawa, yung pong registrar sa mga eskwelahan. Halimbawa, may isang babae ng anak ngayon. Kinabukasan, enrollment na. So, naisip niya, teka muna, kung ipapa-enroll ko na ng grade 1 ngayon yung anak ko, ibig sabihin bata pa lang siya, college graduate na. Gawin ko ngayon. So kinabukasan, dala-dala niya yung kanya sanggol, punta sa doon sa school, registrar's office. Ay, papa-enroll ko nga itong anak ko. Anong grade po? Grade 1. Pambira ka naman, no? Napapaganak. Yan po ang mga halimbawa ng nuisance candidate. Ibig sabihin, hindi kasali. Kaya ito ngayon yung tinutukoy dito sa Section 29 na making a mockery of an election process. Dagdagan pa natin, halimbawa. Diba? Itong si Alice Go, diba? Ipalagay na natin naging honest siya. At nilagay niya doon sa COC na siya ay Chinese national. Di ba? So, di man nun nuisance. Pero siyempre, hindi ginawa yun ni Alice Buo. Ganon din dito kay Erwin Tulfo. Hindi niya inilagay sa kanyang certificate of candidacy na siya ay US citizen. No? May US passport niya siya eh. Bali ba, kahit na kung ka lang eh, kumbaga immigrant o kaya ay residente ka sa ibang bansa, bawal ka nang tumakbo. Bilang senador. Natural born Filipino citizen lang ang pwede. O kaya ikaw ay isang naturalized Filipino citizen, bawal din po. So, ang hindi naintindihan rito ni King George Irwin Garcia ng COMELEC, no, ay ang ibig sabihin ng making a mockery of the election process. Precisely, ito po yung kulang, hindi pasok sa requisitos. Sa Section 64, no, yun yung mga making a mockery of election process na hindi maunawaan ni George. Saan kaya gumraduate si George? Alam niyo ba saan gumraduate si King George ng kanyang pagka-abogado? Palagay ko, doon gumraduate ito sa Law School of St. Andrew Fields. Palagay ko doon gumraduate yun eh. Mababang paaralan ng San Andres
bukid. Ha! Alamang, doon ako gumraduate yun kasi ang bobo eh. Sinsya ka na King George, sa walang galang na, sinabi ko na kanina. Ang bobo mo. Oh. So ngayon, notaryado ha, ang COC. Para pag ikaw ay nagsinungaling under oath, eh wala ka ng kalaban-laban pag dineklara ka nuisance candidate. Diba? Diba? At dapat, ang petisyon to declare nuisance candidate, no, inihahain sa korte ng komisyon. No? Unbank. No? Kahit na ipagawa na sa mga abogado nila, siyempre. Pero, ang author, komisyon, Comelec and Bank, sa korte. Eh kung yung alisin mo sa listahan, idagdag mo sa listahan ng botante, kailangan mo duman sa korte. Ito pang tatanggalan mo ng karapatan na ba tumakbo? Oh? Tingnan nyo sa ligang batas. Kaya na mismo, sumuri. Kumilatis, ano po. Eh so, ito na ngayon. Pero skip na natin itong section 74 kasi ito ay kung ano ang palaman ng COC ang binabanggit dito, dinidetalye. Date of birth, residence, not a permanent residence of or immigrant to a foreign country, no, at may obligasyon to impose by his oath is to assume voluntarily without mental reservation or purpose of evasion, and that the facts stated in the certificate of candidacy are true to their best knowledge. O, diba? Eh, dito pa lang simplang na si E.T. Erwin Tulfo, diba? So, dito tayo, ito yung sustansya Section 78. Yan na. Ito yung sustansya sa sinasabi nitong si King George Garcia na kailangan merong maghain. Remember, doon po sa section 69, meron pong pasubali diba? Kung paano i-deklara ng nuisance candidate ang kandidato. Una, motu proprio ng Comelec mismo. Pangalawa, may verified complaint. Diba? So ito yun. Section 78, petition to deny due course or to cancel a certificate of candidacy. Diba? A verified petition seeking to deny due course or to cancel a certificate of candidacy may be filed by the person exclusively on the ground that any material representation contained therein as required under Section 74, yung requisitos ng isang bona fide candidate. Ano po ba? Edad, nationality, natural born, registered votante, at ano ba yung isa? Isa pa, may nakaligtaan ako. Able to read and write. So, kailangan yung petition mo patungkol doon. Kung hindi mabubuko ng Comelec antimano. Sa kaso ni Erwin, talaga hindi nabubuko yung antimano. Dahil hindi niya inilagay doon sa COC. Tama. Pero may isa pong magandang argumento tungkol dyan. Mamaya konti. And so, ito po yung Section 78. Na pwedeng gamitin ng Comelec para maghain ng petition for cancellation or not giving due course to the certificate of candidacy of any candidate. Now, sinasabi ko sa inyo na isa pang sustansya, may tinatawag pong Judicial Notice Rule 129 sa Rules of Court. At ang sinasabi dito na hindi na kailangan na patunayan. May mga bagay-bagay na hindi na kailangan patunayan, hindi mo na kailangan adus pa ng mga kung ano-anong mga dokumento o pruweba, no ha? Para tanggapin o agad nang tanggapin ng korte yung pasok sa Judicial Notice Rule. Ano-ano po ito?
ang judicial notice na mandatory ay kinabibilangan ng official acts of legislative, executive, and judicial department of the Philippines. Palagay ko, kasama na rin dito, no, yung po mga unbanked resolution sa COMELEC, kasi independent na commission din ito eh. Diba? Parang kapantay din ito ng three co-equal branches of government. So kung ano man yung mga desisyon nila, abay, pasok sa banga. Now, legislative, ano po ba ang meron? Si Erwin Tulfo po ay hindi kinumpirma ng election o ng commission on appointment. Sa pagiging sekretaryo ng DSWD, dalawa po ang isyong tinalakay doon o batayan. Una, yung kanya pong US citizenship. Abay, naging member pa ito ng US Army. Mabira pa. May US passport din siya. Hindi ba nga lang niya ang pangalan niya? Parang pangalan ng niya lolo yata yun. Pero, kayang patunayan na yung ano ba yung ginamit yung pangalan? Kalimutan ko ito. At yung Erwin Tulfo ay one and the same. So sa madaling sabi, pwedeng gamitin ito ng COMELEC para antimano, i-deny due course o i-declare siyang nuisance candidate. Kasi yung Commission on Appointment, legislative work po ito eh. Diba? Sila po ang nag-a-aproba o nag-disapproba ng pong mga appointment na inihahain ng Pangulo. Legislatura po ito. So, pasok siya sa judicial notice. Ang tanong, di ba alam ito ng COMELEC? Di ba alam ito? Abay, malaking issue ito nung araw eh. At dapat, bukas ang tenga, mata, pati ilong ng COMELEC para bantayan itong mga may posibilidad na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, elective position, na dispalinghado. Isa pa, ipinangalandakan ni George Erwin Garcia Calabasa na kanilang susuriin pati yung mga social media platform ng mga kandidato para matukoy nila kung sino yung dapat o karapat-dapat na i-declare nuisance candidate. Ginawa niya ba ito sa kaso ni Erwin Tulfo? Mukhang hindi. Mukhang hindi. So dito pa lang, judicial notice rule, dapat noon pa. Diba? Dineklara ng nuisance candidates si Erwin Tulfo. Ito pong kaso ng anti-dynasty provisos sa Saligang Batas, medyo nasa gray area pa ito eh. Kasi hindi pa natutukoy, ang pasubali kasi ng Saligang Batas, dapat tukuyin by law kung sino-sino yung mga nuisance candidates. Ang lumulutang ngayon, na gusto nilang gawing nuisance branded na nuisance candidate, ito po yung mag-anak in second degree of affinity or consanguinity. Second ba, third or fourth. But anyway, gusto na pati yung mga kabit ng mga politiko kasama sa political dynasty. Pero teka muna, ang political dynasty hindi nasty per se. Kasi may mga political dynasty sa United States of America. Halimbawa, ito na si Biden, 90 anyos na. Batang-bata pa ito na pumasok sa politika eh. Diba? Ay, yung mga Kennedy, mga political dynasty yan doon. So, wala silang ginagawang political dynasty doon dahil hindi kailangan at labag din yan sa prinsipyo ng demokrasya. Diba? Lahat ay created equal. Lahat ay may karapatan, may sagradong karapatan to suffrage. At ang pinakamatindi na dapat nila isaalang-alang bilang political dynasty, ito pong super majority. Kulto ng mga kawatan ito, hindi naman magkakamag-anak ito. Iba nga dyan, magkakalaban pa eh. Kaaway pa sa politika. Pero pagdating sa usapin na pagnakawan natin ang kaban ng bayan, nagkakaisa sila. So ito yung mga dapat dinideklara nuisance candidate.
or political dynasty. Diba? So, malinaw, ha? Sana naipaliwanag ko ng gusto na maling-mali ang basa ni King George Erwin Garcia dito po sa batas, sa Omnibus Election Code. Whether sinasadya niya o talagang sadyang ignoramos o bobo siya, tanga, abay, either way, wala siyang karapatan na tumagal pa dyan sa Comelec. King George, you're fired! Hindi po ba? Now, kabilang banda, nais ko ibahagi po sa inyo ang four-way test kung paano natin kilatisin ang mga kandidato. Kumbaga sa Rotary, the four-way test. Gawin natin 4 na gabay sa pagpili ng iboboto. Number 1, dapat siya ay juror advocate candidate. Willing na maghain na amenda numero 1 sa Bill of Rights upang idagdag ang karapatan nating mga mamamayan sa trial by jury. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po ang komposisyon ng... Ang mga juror ay 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Opo. Aha. Pagkatapos, bakit para saan ba yun? Siyempre, para agarang himas-rihas lahat ng mga traidor at kawatang puno ay politician sa buong pamahalaan. So, ang ating gabay, number 2, dapat siya ay anti-China. Anti-China. Wala mangyayari sa buhay natin kung patuloy natin tangkilikin ang pro-China kandidato. At yung pong pangatlo, kailangan po siya po ay pro-impeachment. Hindi dahil kay Sara lamang, kundi sa lahat na posibleng mangyaring impeachment, maihain na impeachment complaint para po umiral sa ating bayan ang rule of law. At ang pang-4 na gabay po natin sa pagboto kailangan kandidato ay pro-freedom of speech. Yan pong 4 freedoms of man, nakaukit yan sa charter ng United Nations. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear. Kapag yan po ang ginawa nating gabay sa ipoboto nating kandidato, hindi po tayo magkakamali. Tiyak! Makakamta na po natin ng matagal ng mailap na pangarap layang kayong manggi. Mapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. At siyempre pa, lahat po tayo magiging ligtas at mga milyonaryo. Hayahay po ang buhay natin. Hindi lang sa kasalukuyang henerasyon, kundi hanggang sa susunod pang salinlahing kayong manggi. Maliwanag. Approve po ba? Sana all approve. Kaya, dapat lang juror tayo. Kuparin po inyo lagi nakandamang lingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po. Lamang PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless the Philippines.